Hello, kumusta kayo? Kumustang lahat? Nandito na naman tayo sa ating bagong vlogs. At sa araw na ito ay pag-usapan natin ang kapiknyusan. Ang kapiknyusan ng presidente ng Pilipinas. Pero bago yan, please subscribe yung ating YouTube channel, Mayor Digong 2.0. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. Baka nagtaka kayo bakit meron akong dito kasi nagkulay ako ng aking buhok. Kasi marami ng oben. Marami ng oban. Alam niyo guys, I'm 51. No, I'm 51. So, marami ng oben ang lola nyo. Kaya, naglagay tayo ng kulay. Nagtina tayo kasi may party bukas. May party. Yan. May puntahan tayong party. Kaya, kailangan medyo makulay-kulay ang buhay ng ating buhok. So, pag-usapan natin, reaksyonan natin at panoorin natin itong video ng ating idol na banateros na si Master Judia. So, pag-subscribe si Master Judia at ang lahat ng mga banateros. Okay. So, ano bang kapitnyusan ni Bongbong? Sir, sorry sir pero lahat kasi ng mga sinasabi mo dyan sa entablado, puro kapitnyusan. Dito guys, nasupalpal itong campaign manager ba ito ng alyansa ng Bagong Pilipinas dito sa Dateline yata itong TV station at saka ito English speaking itong nag-interview at saka niya dito etong mga kandidato sa team sinusuka. Ano bang bago diyan? Yung mga kandidato luma. Paano naging bago? Bagong Pilipinas Bagong Pilipinas. Bagong alyansa ng Bagong Pilipinas. Yung mga partido na nag-unity. No, nag-unity team sila. Kaya nga tinatawag na alyansa kasi sila, kumbaga, sila ba? So, parang 5 partido ito nag-alyansa sila. So, pero, puro naman mga luma yan. Saan ang bago dyan? Wala namang bago dyan. Puro mayang luma ng mga partido. Lumang partido, lumang mga kandidato. Paano matawag na Bagong Pilipinas yan? So, panoorin natin yung video ni Master Judia. Kasinungalingan ng alyansa na pinamumunuan ni Marcos Jr. Dahil kung ano-ano ang pinagsasasabi nila sa entablado sa tuwing sila ay nagkakaroon ng rally at dito sa ipapakita ko sa inyo ay marirealize natin na ito talaga ay niloloko lang tayo ng mga ito, mga kababayan. At sinasabi ng karamihan na ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw or kabaliktaran, kapatid ng magnanakaw ay sinungaling. Sino ba ang number 1 sinungaling? Number 1 na sinungaling, mga kababayan, mapanlin lang, walang iba kundi si Satanas, mga kababayan. Si Satanas. May nakakatakot naman ito. Dito sa pag-uusapan natin, mga kababayan, na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay number 1 sa kasinungalingan at number 1 sa pagpapalaganap ng fake news dito sa Pilipinas. So, ibig mo sabihin, si Bongbong ang Satanas. Yung Satanas. Dahil dito sa Pilipinas, marami ang Satanas, mga kababayan, na hindi naniniwala sa Diyos. At dumating pa nga sa punto na nilalapastanganan nila ang bahay-sambahan. So, pero hindi lang po yan dito sa Pilipinas nangyayari, mga kababayan. Ibig niya sabihin yung QGC. Kung naalala ninyo, na pinadalhan ng 6,000 mga pulis at saka mga sundalo, mga SWAT, kung mga ano-ano pang klaseng naka-uniform
Meron naman yata nga, ano dun, kasama na NPA. Lumusob doon. Dami doon eh. Meron pang Amerikano na sundalo. Kasi yung uniform ay uniform ng Amerika. So, nung panahon na yon, sino ba ang nag-utos nun? Wala namang ibang mag-utos nun. Kundi ang kataas-taasan ng ng bansa. Tapos, kasama na doon yun si Abalos, si Marbil, hanggang si Torre. Di ba? Yun yun. Yun yung ibig sabihin. Ano pang tawag mo doon? Di mga satanas. Kaya tayo pinaparusahan ng buong may lalang dahil sa ating mga kalukuhan, dahil sa ating mga kasalanan, na dapat sana ay hindi natin ginagawa para maganda ang buong mundo, maganda ang ating buhay. Pag-uusapan natin lahat yan dito, mga kababayan, pero bago natin pag-usapan yan, pagkatapos nito, tayo ay pinagluloko ng mga ito, mga kababayan, dahil doon sa interview ni Katrina Constantino, Katrina Constantino Constantino? happened to be the manager of Alianza ni Marcos, mga kababayan. Dito po ay sunog na Ano sunog to ni dito si Constantino? Tobit Yanko. At ganito dapat ang mainstream media. Ganito dapat palabasin natin ang totoo. Hindi yung natatakot kayo baka matanggalan kayo ng prangkisa or whatsoever. So ito si Katrina Constantino, napakatapang at dito talaga malalaman Dateline. mo, mga kababayan, Yes, ang Dateline. katotohanan Tama, kung tayo Dateline. ay pinagloloko o sila Christina ay nagsasabi Constantino. ng katotohanan. So Ano kaya ito panoorin ni po natin ito, mga kababayan. Well, joining us now to talk about the administration senatorial slate is Congressman Toby Tiangco. He is the campaign manager of the Alianza para sa Bagong Pilipinas. Congressman Tiangco, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Hi, Carmina. So, di bali na ang Bagong Pilipinas, yan ang tawag nyo sa inyong mga sarili, no? Alianza para sa Bagong Pilipinas. Yet it's old names and faces. Your reaction to that it might just be a new name, but it's still the old names and old faces that we're seeing here, Congressman. Alright. So yan po ang lagi nating sinasabi. Niloloko tayo na bagong Pilipinas, bagong alyansa. But if you're going to look at their candidates, it's still the same thing. Same person. Same politician na nakikita na natin, dekada-dekada na nakaraan. There's nothing new. Walang bago. Walang bagong Pilipinas. Si Tito Soto. Yung title pala, mga kababayan, salto ang bago. And here they are. Nambubudol na Pinakabago. naman kung ano-ano pinagsasabi sa entablado. Pero dito, sunog sila dito. Yung track record ang mahalaga. What about Senator Pia Cayetano? Isn't one Cayetano in the Senate enough? But she's just a re-electionist, so Exactly. na rin siya, no? Pero ano po ang bago doon? Mukhang lumang politika pa rin. How confident are you that they will be able to put forward a different approach bago given doon? that they've been Luma ni kandidato in yun. politics for a long time? It may not be them, it may be their family as well. Kung alam nila na meron palang bagong paraan, bakit hindi pa ginawa dati pa, Congressman? Yun ang sinasabi natin. Mayroon pala kayong mga bagong pamamaraan para paunlarin ang Pilipinas, pero ang tatagal nyo na diyan sa inyong mga posisyon, ba't walang nangyari? Tapos ngayon, sasabihin nyo, ganito, ganyan, pagagandahin natin ang Pilipinas, gagawa tayo ng ganito, gagawa tayo ng ganyan, ng tokwa, pukan, punyeta. Ang tatagal nyo na sa politika, pero paulit-ulit lang ang inyong mga sinasabi. Wala namang nararamdaman ang kawawang Pilipino sa inyo. Merong naramdaman. Katulad, di ba, ni Pacquiao, mga kababayan, ano pinapangako niya? Naramdaman ang sakit. Bibigyan ng pabahay ang mga Pilipino, ganon, what? You've been in Senate and nothing happened, Manny Pacquiao. Nako. Yun ang inutusan ng suka. Tapos ngayon, lagi na naman kayo umaakyat sa entablado, pinaglululoko nyo na naman ang mga Pilipino. Yeah. Tuloy. Master, yan si Pacquiao. Kababayan ko yan kasi taga Mindanao yun eh. No? Pero mulang nagpolitiko, hindi pa ako nakaboto dyan. Sa totoo lang, hindi pa ako nakaboto dyan. Kasi nandito ako sa ibang bansa, hindi ako bumuboto. Pero nangangampanya ako. Sumusuporta ako ng kandidato.
nag-aano ako, nagpo-post ako sa mga Facebook ko, sa mga social media account ko. Inaano ko, yun lang ang balitulong ko sa mga kandidato. Pero kay Manny Pacquiao talaga, sa totoo lang, di pa ako nakaboto dyan. At saka hindi din ako tumulong dyan na iboto nyo ito. Wala. Hindi ko talaga siya, siguro, sa boxing, okay. Malaki yung naano niya, naambag niya na, ah, yung pagpanalo niya sa boxing, yung inangat niya yung bansa natin. Okay yun sa sports. Pero sa politics, hindi talaga ako believe kay Manny Pacquiao sa politics. Oo, sa totoo lang. Tapos, ano siya kasi, kung nakita ninyo yung mga mga post sa TikTok, sa Facebook, yung mga sinasabi niya before, yung tumakbo siyang pagkapangulo noong 2022, in-re-upload yun ulit, inedit ng mga tao. Alam mo yung mga tao kasi, lalo na nasa social media na tayo, kung ano yung mga sinasabi niyo yung kampanya ninyo before, kung ano yung mga promises ninyo, tinatandaan na ng mga tao yun. At ngayon, eleksyon na naman, ito si Manny. Kung ano-ano yung sinasabi niya kay Bongbong before. Di ba? Kung makita ninyo yung video na yon. Oh. Tapos, ngayon iba na naman. Kasi nandiyan na siya, kasama na sila ni Marcos. Ganon talaga ang ugali ng mga politikong balingbing. Walang panindigan. Di ba? Kung tingnan mo si Manny Pacquiao is, siya, strong. Kasi nga, sa suntukan pa lang, naku, tamaan ka ng nun, kuyapan ka talaga, mahimatay ka dun. Pero pagdating talagang sa politika, wala talaga. Nagiging balingbing siya ngayon. Oh. Kaya naman niya manalo kahit wala siya sa partido ni Marcos. Marami naman siyang pera. Pero yun lang. Kasi nga, pag nasa administrasyon ka, maraming pera dyan, sila namang gagastos sa lahat ng mga rally, yung mga kung ano-ano pa dyan. Kanila man yan. May mga budget man yan. Di ba? How would you explain Senator Lito Lapid's inclusion in the slate? Marami pong nagtataka. I'm sure you're well aware of, the comments and criticisms coming your way. Ano na daw ho ba ang nagawa ni Senator Lito Lapid para sa bayan at bakit kinakailangan pa niya ng isang termino under the bagong alyansa or alyansa para sa bagong Pilipinas slate? Go ahead. Yan. Lito Lapid. Anong nagawa niya? My goodness. Kung may nagawa man niya ng mga batas, ewan ko kung sponsor lang siya o siya mismo ang may akda. Hindi natin alam. Paano mo magagawa yan? Nandun ka lagi sa shootingan. Diba? Nandun ka lagi sa Batang Quiapo, nandun ka kay Cardo, doon pa. Ilang taon yun si Cardo na mayagpag? 7 taon, nandun din yan. Batang Quiapo, ilang taon na, nandun din siya hanggang ngayon. Bakit hindi ka... Ay, hindi ba pala tapos yung Batang Hindi nila isang Quiapo? bagay ang iyong pagpukusan? Diba? May ano pa ba? Agima Agima. kay Bong Agima Revilla ba yung yun. ano niya? Hindi may ano pa yan, basta may ano pa yan, si Lito Lapid, may ano pa ata yan tawag dito, party list pa ata yan. Tapos tatakbo sa senador. Oo. Pero lagi yung makikita doon sa TV. Sa Batang Quiapo. Siyempre, nagsushooting. Is that yan ba ang pinagmamalaki ni Marcos Jr. ng mga kandidato na ito mismo, panoorin natin at pakinggan natin. Nung tinanong ko siya, ano ba ang plano mo? Sinabi niya, baka bumalik siya sa Senado. So, syempre, inimbitahan na rin natin kasi malapit na kaibigan ko naman si Senator Manny Pacquiao. So, walang hiya talaga, oo. Dahil kaibigan mo, okay lang. Kaibigan ko, tatakbo ako ng senador. Okay? Dahil kaibigan mo, inimbitahan mo. Kahit wala namang kakayahan na nakikita tayo para mapunta uli siya dyan sa Senado. Nakita niyo po ba yung mga interpellation dyan sa Senado dati?
sasabihin mo, kami kaibigan, kaya inimbitahan? Anak ng puta, kung yan ang inyong dahilan, kaibigan, aba, nasaan yung pagmamahal nyo sa bayan? Nasaan yung mga sinasabi nyo sa entablado, na magandang gagawin sa bansang Pilipinas? Kung ang rason nyo, kung bakit nabuo ang alyansa na yan, ay dahil sa inyong pagkakaibigan. Nako. Hindi sana nagnegosyo lang kayo para hindi na kayo binabakbakan ng taong bayan. Kaibigan dahil kaibigan. Pagbibigyan, iimbitahan, o sige, sumama ka sa amin. At ipagmamayabang pa ni Bongbong Marcos na hirap daw ang PDP laban sa pagbuo ng senatorial slate. Hindi po yan ganun kadali, mga kababayan. Hindi katulad na ninyo na 40 kaibigan, iimbitahan, isasalin sa alyansa ninyo. Doon sa kabila iba doon, ginagamitan ng isip ang pagpili ng mga kandidato doon. Dito, sa tingin nyo, Puro luma. pinag-isipan ba yan? Eto, Katrina, banatan mo. Lagi kami nag-uusap. So, ganun ho ba yun? Nadala sa pagkakaibigan, sa relationship niyo po at ng presidente with these people, nasaan po yung taong bayan in that equation? Walang taong bayan kasama dyan. Nasaan yung taong bayan doon sa inyong pagkakaibigan? Mga kababayan, hindi po tayong may sabi niyan. Ayan, interview po yan. Palakpakan natin si Katrina Constantino. You got it. You slayed it. So, ganun po ang klase ng pamumulitika ni Marcos Jr. Yung alyansa na daw, matatag, magagaling ang mga nandyan. Anak ng tokwa. Nabuo pala yan sa pagkakaibigan. At walang bago sa inyo. Bagong alyansa, bagong Pilipinas. What? 3 taon na, wala pa rin bago. Puro mga luma. Yung listahan ng accomplishment ng amo ninyo, parang bicameral committee report, blanco. Walang hiya, pinaglululoko nyo talaga ang mga tao. So narinig nyo yan, mga kababayan. Narinig nyo po yung usapan. Tapos ano narinig nyo kay Bongbong Marcos? Sa tuwing siya ay umaakyat sa entablado, para ipagmalaki ang kanyang mga kandidato. Ang gagaling, ganyan. Nilalait pa niya yung PDP laban dahil hindi nabuo. Sa kanila daw, kompleto. Abay kung kompleto naman, at ganyan naman ang mga kandidato na inyong ihahain sa taong bayan, doon na lang kami sa kulang nabulol na si Master. pinag-isipan. Dahil yung mga nandun, mga abogado yon, matatalino at maaasahan. Ay, dito sa inyo, yung isa nga dyan, artista na Yung mga droga sa Kalatagan, hindi na natin alam kung saan napunta yan. Wala na. Hindi natin alaman Nasa kung sino ano na yun? may-ari nun at yung driver nasaan na yun. Nasa magandang kamay na yun. Diba? Huwag nyo kami pinaglululoko. Ginawa ng Dahil konsumo ang amo yun. nyo, sabi nga ng dating ng veteranong komentarista, veteranong reporter, Ito na. si Bongbong Marcos, number 1 Ito sa na si fake news. Jason sa. Ibig sabihin, hari ng kasinungalingan. Hindi po tayo may sabi niyan. Pakita ko sa inyo. Baka Hari sabihin ng kapik nyo, newsan. tayo nagsisinungaling dito. Pakita ko. Hindi po tayo may sabi. Ito, si Sir Jay Sonsa, banatan mo, Sir Jay. Ang tawag nito, alam mo dapat kung talagang nila, fake news ang kanilang gustong atakihin, unang-una isumo nila si Marcos. Kasi yung number 1 fake news, peddler Sabi niya, walang pulis na may sandata pumasok sa KOJC. Walang armas. Kompleto tayo ng video, nakita natin yan, no? Sabi niya, banat siya ng banat sa China. Pagkatapos, inimbitan niya yung mataas na opisyal ng Communist Party officer ng China. Nasabay pa sila naghapunan, no? Tapos sabi niya, galit ang gobyerno sa China, galit ang Pilipinas. Plastic. So sino fake news peddler? Ang vlogger o ang gobyerno? Di ba? Pero balikan lang
natin yung paano ka lang madalas. Ako gusto kong bigyan ng pagkakataon nitong Kongreso to redeem itself eh. Kasi every time I listen to them, at pinapanood ko, parang it is a total display of stupidity and ignorance by congressman, di ba? Kasi wala silang alam. Wala silang alam. Dapat kasi kung ang digital ang pinag-uusapan, vlogger ang pinag-uusapan, ang dapat inimbita nila yung mga dalubhasa. Yung Tama. marami ng experience at masasagot lahat ng tanong nila. Dapat pinatawag nila yung top 100 content creator. No? Yes. Rapi Tulfo, Yes. Tony Gonzaga, Yan, Alex malalaki ng mga Gonzaga, income niyan, milyon. Evangelista. Di ba? Yan ang mga Ibana Alawi. Si Ibana. Pwede Diyos ko, ang laki ng kita nun. Paano kayo naging milyonaryo? Paano kayo namomonetize? Sila makakasagot kasi karamihan itong mga social media personalities hindi monetize. Walang kinikita. No? So yung mga tanong nila kanina, ang makakasagot doon, yung mga Si Crisette. talagang content creator sila. Walang kita yung kasi hindi no? monetize ang Sila, Facebook nun. ang dami. Sila naging lustre, sila Yasi Pressman. Yan ang mga talagang vlogger talaga. Yung mga namimigay ng kumikita na may mga kumikita riyan, 25 million isang buwan. Nako. Oh. Hindi itong mga political vlogger. Oh. So Jay, kasi lagi nilang sinasabi sa press con na hindi daw nila pinipigilan ang lahat po ng ating mga karapatan na ginagarantiya ng konstitusyon. Halimbawa, yung freedom of expression, freedom of the press, protection against censorship, at yung right to peaceful assembly. Pero iba kasi yung sinasabi, iba rin yung sa ginagawa, pinapakita ng Yung sinasabi nila, pag wala dyan yung wala naman kaming pumunta kayo rito, Pero, nakita mo naman, first day, February 4, pinadidisbar si Angeles, Atty. Angeles. Pinatatanggalan ng lisensya si Dr. Ethel Pineda at saka si Lorraine Badoy. Nako. Anong klase yun? Yun talaga, ipang prior restraint nun. Alam mo ako, sa tingin ko lang, kasi nga dahil ang time is of the essence, no? Ito puro pasiklab na lang ito eh. Tingnan mo sino mga nag-iimbestiga, kunyari in aid of legislation, puro mga graduating Paduano, tumatakbong congressman sa Negros. Last termer na siya sa Abang Lingkod Party List. Si Ace Barbers, last termer na siya sa Surigao, del Norte, Surigao City. Wala na yan sila dyan. Si Jean Fernandez, last termer Santa Rosa, Laguna, tumatakbong gobernador. Abante, tumatakbo. Ang dami nila. In other words, ginagawa nila ito para makalibre sa sa exposure Tama. Kasi ikaw cover. Hindi ito because malintention Dahil unang-una, hindi nila maipapasa ang batas. Pag hindi mo na ipasa ang batas ngayon, ang rule is, balik ka uli sa uno. Pagdating ng 20th Congress, at hindi na sila miyembro ron. They have to reintroduce a bill. As of now, they don't even have a bill pending. The TRICOM was convened on the basis of a privileged speech. It's not a pending bill that will address this problem. Ganun sila kabobo. Nako. Yan ang sinasabi ko. Ganun sila kabobo. Alam nyo guys, yung mga congressman dyan, wala na yan dyan sa after ng eleksyon. Kasi karamihan dyan, graduate na. Yung iba, tumakbo na ng gobernador. Yung iba, tumakbo mayor. So, iba't iba na yung kanilang mga kapalaran. Yung kanilang trabaho after sa eleksyon. So, ngayon, maraming mga bagong congressman at saka bagong senators. Yan. Pero mas marami ang congressman, no? Kasi yung party list yata parang 66 seats yata yun. Kasi kung tingnan ninyo ang congressman is
more than 300 yata yan sila. Or sobra 200. 280, mga ganon, 300 plus. Ganon sila kadami. So ngayon, kung naalala ninyo, yung pinatawag nila mga vloggers, no, yung mga, puro pa naman mga Duterte vloggers, karamihan doon, no, iilan lang yung hindi Duterte mga supporters at saka vloggers. So, anong purpose? Wala naman, maliit naman kita nun. Kung parang, ano lang yun pangbugas-bugas. No? Pangbugas-bugas ba yung kita ng mga vloggers dyan? Di ba? Yung iba pa dyan, walang kita yan kasi hindi monetize yung kanilang Facebook. Katulad ni Chrisit. Wala naman kita yan si Chrisit sa Facebook. Kasi hindi naman monetize yan. Si Lorin Badoy, hindi naman monetize ang Facebook niyan. Ano pa ng natanggal pa yata yung Facebook ni Lorin. Si Sasrogando, parang hindi rin monetize din si Sasrogando sa Facebook. Ang mga monetize talaga ng mga content creator, itong mga malalaking vloggers or content creator or influencers, katulad nila ni Ibana, yan, ang lalaki na ng kita niyan, milyon-milyon. Yun, dapat ang ipinatawag sa Congress, kung saan galing yung mga pera nila. Kasi ang ano dito is, i-connect nila yung mga vloggers, lalo na yung mga Duterte vloggers, sa Pogo, at sa itong mga bayaran. Mga bayaran pa. Kuno ng mga politiko. Sino magbayad sa kanila? Yung mga vloggers na yun. Wala namang pera si Digong. Anong ibayad ni Digong? Wala nang pera yun. Kasi hindi naman nangurakot yun. Tapos sabihin ni Bongbong Marcos, ito dapat ipatawag nyo. Yung sinabi ni Bongbong Marcos na sako-sakong pera. Sako-sako daw pera. May ebidensya ka ba, Mr. President? Nakita mo na nagdala si Digong ng sako-sakong pera? Kahit picture lang sana, kung meron. Kung fake news lang talaga ang pag-usapan, ito si Bongbong Marcos talaga ang fake news. Kasi yung na sako-sakong pera, tapos meron pa dati yung si Digong daw at si Sara at saka si Digong may bit-bit na bag na may laman na baril doon sa Glory Mountain ba yun? Doon sa ni Pastor Kibuloy. Yun, fake news din yun. No? Dapat itong ipinatawag. Yan sila ni Rapi Tulfo. Yun, kasi malaki ng mga mga channel nun. Milyon-milyon ang mga subscribers nun. At ang kita nun, mga milyon-milyon na rin siguro. Ang dami pang mga influencers dyan na ang dalaki ng mga kita. Tanongin ninyo, saan ba yung galing yung mga pera nyo? Baka galing sa Pogo yun. Tony Gonzaga, Alex Gonzaga. Ang lalaki na ng mga channel ng mga yun. Yung mga celebrity na mga influencers, Diyos ko, ang lalaki na ng mga kita nun. Yan dapat ang pinatawag yan sa Congress. Hindi yung mga maliliit. Hindi yung mga maliliit at halata kayo. Halos puro pa mga vlogger ni Digong. Yung sumuporta kay Digong. Sumuporta sa mga Duterte. Yun lang halos ang pinatawag ninyo. Wala namang mga pera, mga yan. Mga barya-barya lang ang income nun. Compare ninyo dyan sa mga malalaking influencers.
Katulad ng mga yung pinangalanan. Yung tag 20 million ng mga subscribers. 16 million, 15 million. Yun dapat ipatawag yun. Yung tag 100,000, 200,000 subscribers. Diyos ko, barya-barya lang ang income nun. Ito na ba mga congressman, halata talaga na target ninyo ang mga vloggers ng mga Duterte. Kasi ito talaga ang mangampanya sa eleksyon. Fake news. Unahin ninyo si Bongbong Marcos kasi isa din yan sa mga fake news. Yun ang hari-hari sa ka-fake newsan. So yun guys, haba na ng video natin, nasa 30 minutes na. So dito na muna at maraming salamat sa inyong lahat and God bless.